Welcome to the Word of God, Sower International Ministries Incorporated. It is Christ-centered and Holy Spirit-empowered ministry, teaching the Word of God in the power of the Holy Spirit. Sa Tagalog, bakit si Jesus Christ ang perpektong sakripisyo sa pagbabayad sala? Si Jesus Christ ang perpektong sakripisyo sa pagbabayad sala dahil siya ay walang kasalanan, ganap na banal at ganap na tao, at inialay ang kanyang sarili bilang isang kusang loob, minsan para sa lahat na sakripisyo sa tumutupad sa mga kinakailangan ng banal na katarungan. Hindi tulad ng mga paghahandog ng hayop sa lumang tipan na pansamantala at sinagisag. Ang sakripisyo ni Jesus Christ ay naglaan ng permanente, walang hanggang at ganap na pagtubos para sa sangkatauhan. Natupad ang kanyang hain ng mga kahilingan ng kautusan. Nag-alok ng permanenteng solusyon sa paghihiwalay sa pagitan ng Diyos at sangkatauhan. Ano ang kahulugan ng pagbabayad sala? Ang pagbabayad sala ay nagmula sa atonement, ay ang pagkilos ng pag-aayos ng nasirang relasyon, lalo na sa pagitan ng Diyos at sangkatauhan, sa pamagitan ng pag-aayos sa pagkasira ng nadulot ng makasalanang mga maling gawin na ginagawang possible para sa pagkakasundo na maibalik sa pamagitan ng pag-aalay na humahantong sa kapatawaran ng kasalanan at pagkakaisa. Ito ay nagsasangkot ng pagtugon sa mga kahihinatnan ng kasalanan upang tulay na isang pagkakahati na nakilalang nakamit sa Kristyanismo sa pamagitan ng sakripisyo ni Jesus Christ bilang ang pinakahuling kabayaran at pagtatakip para sa kasalanan, nagbibigay kasiyahan sa banal na hustisya at pagpapanumbalik ng pagsasama. Narito kung bakit si Jesus Christ ang perpektong sakripisyo sa pagbabayad sala. Number 1, si Jesus Christ ay walang kasalanan, walang batik. Hindi tulad ng mga sakripisyo sa lumang tipan na mga may depektong hayop. Si Jesus ay walang kasalanan na ginagawa siyang taging katanggap-tanggap na handog sa isang banal na Diyos. Ang mga sumusunod na talata ay nagpapatunay na si Jesus Christ ay walang kasalanan. Sinasabi ito sa 1 Peter 1:19, kung di mahalagang dugo ni Kristo gaya ng sa korderong walang kapintasan, walang dungis. Sinasabi rin ito sa 2 Corinthians chapter 5 verse 21, para sa ating kapakanan ginawa niyang may kasalanan siya na hindi
pagkilala ng kasalanan upang sa Kanya'y tayo'y maging katuwiran ng Diyos. Sinasabi rin ito sa Hebrews chapter 4 verse 15, sapagkat tayo'y mayroong isang pinakapunong pari na marunong makiramay sa ating mga kahinaan, isa na tinukso sa lahat ng mga paraan, gaya rin naman natin, ngayon may walang kasalanan. Sa summary ng mga verses, talagang walang kasalanan si Jesus Christ. Si Jesus Christ ay walang batik. Walang ibang tao ang makakatupad sa pangangailangan ito dahil ang ating dugo ay nabahiran ng mga kasalanan. Number 2, si Jesus Christ ang huling sakripisyo. Ang mga sakripisyo sa lumang tipan ay pansamantala at kailangan ulitin, samantalang ang sakripisyo ni Jesus Christ ay kompleto at isang beses lamang inialay. Sinasabi ito sa Hebrews chapter 10 verse 12, ngunit nang makapaghandog si Kristo ng isa lamang alay para sa mga kasalanan, para sa lahat ng panahon, siya ay umupo sa kanan ng Diyos. Sinasabi sa atin nito na si Jesus Christ ang huling sakripisyo, wala nang iba. Number 3, si Jesus Christ ay ganap na tao. Upang mabayaran ang kasalanan ng tao, ang sakripisyo ay kailangan maging tao. At si Jesus ay naging ganap na tao upang maglingkod bilang ating kahalili. Sinasabi ito sa Hebrews chapter 2 verse 17, kaya't kailangan siya ay maging kagaya ng kanyang mga kapatid sa lahat ng mga bagay, upang siya ay maging isang maawain at tapat na pinakapunong pari sa mga bagay na nauukol sa Diyos, upang gumawa ng handog na pantubos sa mga kasalanan ng mga tao. Number 4, si Jesus Christ ay ganap na banal, walang hanggang. Bilang Diyos, ang sakripisyo ni Jesus ay nagtataglay ng walang hanggang at walang hanggang halaga na sumasaklaw sa lahat ng kasalanan sa lahat ng panahon, hindi tulad ng mga ahin na may hangganan. Sinasabi ito sa Hebrews chapter 9 verse 14, gaano pa kaya ang dugo ni Kristo nasa pamagitan ng walang hanggang espiritu ay inahandog ang kanyang sarili na walang dungis sa Diyos ay maglilinis ng ating budhi mula sa mga gawang patay upang maglilingkod sa Diyos na buhay. Number 5, si Jesus Christ ay kusang dinala ang puot ng Diyos. Kusang loob na tinanggap ni Jesus ang parusang nararapat sa sangkatauhan. Sa ngayon ay nasiyahan ang
katarungan ng Diyos. Sinasabi ito sa Romans chapter 5 verse 8, subalit pinatutunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin, na noon tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Summary: ang sakripisyo ni Jesus Christ ay ang permanente, perpekto, at minsan para sa lahat na kaganapan. Kabaligtaran sa pansamantala, hindi perpekto at paulit-ulit na paghahain ng hayop sa lumang tipan. Sa pamagitan ng perpektong sakripisyong ito, ang mga mananampalataya ay nakipagkasundo sa Diyos na inaalis ang pangangailangan para sa anumang karagdagang sakripisyo para sa kasalanan, para sa mga tao, para sa lahat ng henerasyon na darating. Ang kamatayan ni Jesus Christ sa cross ay ang pangwakas at perpektong sakripisyo para sa mga kasalanan ng tao katulad mo at ako. Ano ang gagawin ko ngayon para mapatawad ang aking mga kasalanan? Sinasabi sa 1 John 1:9, kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Dapat nating ipagtapat ang ating mga kasalanan kay Jesus Christ upang ang ating mga kasalanan ay mapatawad at malinis tayo o linisin tayo ng lahat ng kalikuan. Sinasabi rin ito sa Acts 4:12, walang kaligtasan sa kanino paman, sapagkat walang ibang pangalan sa ilalim ng langit na ibinigay sa mga tao na ating ikakaligtas. Walang makapagligtas sa atin mga kasalanan maliban kay Jesus Christ. Sinasabi rin ito sa Romans chapter 10 verse 9 and 10. Sapagkat kung ipahahayag mo sa pamagitan ng iyong bibig na si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang muli ng Diyos mula sa mga patay, ay maliligtas ka. Sapagkat ang puso ng tao'y nananampalataya, kaya't itinuturing na ganap, at sa pamagitan ng bibig ay nagpapahayag, kaya't naliligtas. Let us pray. Manalangin tayo. Susunod po kayo sa akin. Jesus, ipinakikita ko ang aking sarili sa sandaling ito bilang isang makasalanan. Kinikilala ko na ako ay isang makasalanan. Nagkasala ako sa iyo, Jesus. At ako ay tunay na nagsisisi sa lahat ng aking mga kasalanan na aking nagawa laban sa iyo, Jesus, simula sa aking kabataan hanggang ngayon. Ikinalulungkot ko ang aking mga kasamaan, ang aking immoral na kalikasan, ang aking hindi patas
na pag-uugali, ang aking masasamang pag-iisip, ang aking pagmamataas. Ako ay nagsinungaling ng maraming beses. Ang aking mga pagsasalangsang laban sa iyong banal na batas. O Diyos, maawa ka sa akin at patawarin mo ako ang lahat ng aking kasalanan. Linisin mo ako, dalisayin mo ako sa kaibuturan, O Diyos. Sa pamagitan ng pananampalataya, tinatanggap kita, Jesus Christ, bilang aking tagapagligtas, Panginoon at Diyos. Naniniwala ako na namatay ka para sa aking mga kasalanan sa cross, na ikaw ay inilibing at muling nabuhay sa ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. Jesus, salamat sa pagliligtas mo sa akin mula sa pagkakaalipin sa kasalanan, kamatayan, at kasamaan sa pamagitan ng mahal na sakripisyong ng iyong dugo. Jesus, salamat sa iyo dahil ikaw ang perpektong kordero ng Diyos na nag-aalis ng aking mga kasalanan. Jesus, salamat sa pagpapatawad mo sa aking mga kasalanan. Nagpapasalamat ako sa pagdadalisay mo sa akin mula sa lahat ng kalikuan. Jesus, mahal kita. Mula ngayon ay akayin mo ang aking buhay sa kabanalan at katuwiran. Patnubayan mo ako at protektahan mula sa pagkakasala sa iyo, Jesus. Nagpapasalamat ako sa iyo, Jesus Christ, sa biyaya, pag-ibig, at awa mo sa akin. Amen. Let us pray for your healing. Let us claim these verses, Matthew 4:23 and Hebrews 13:8, for your healing. The Bible says in Matthew 4:23, Jesus went throughout Galilee, teaching in their synagogue, proclaiming the good news of the kingdom, and healing every disease and sickness among the people. And in Hebrews 13:8, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. If Jesus Christ heals before, Jesus Christ will also heal today. Father, in the name of your only begotten Son, Jesus, I pray for those who are listening to give them spiritual healing, emotional healing, physical healing. O Ramashika Ramakanda Ramasyanda, I pray for the restoration of their broken relationship with you, Jesus. I pray for the restoration of broken relationship between husband and wife. I pray for the restoration for children and parents. Irakaya Shala Masanda. I pray that you will protect them from any kind of sickness, diseases, and viruses. Lord Jesus, for those who are sick with different kinds of cancer, different kinds of heart diseases, high blood pressure, Jesus, rebuke these different kinds of cancer, different kinds of heart diseases, and high blood pressure. Be healed in Jesus' name.
Jesus, give them wisdom, guidance, and direction as a parent to be a good example to their children. Jesus, I pray that their children are obedient to you, Jesus, and their parents. Ha, Sakaramanda. Jesus, cover them with your most precious blood. Forgive their sins in Jesus' name. Jesus, bless their families. For those who are studying in the elementary, high school, and universities, give them wisdom to have good grades. Lord, I ask for their guidance that they will be successful in their studies and give them a place of work after they finish in colleges, universities, in Jesus' name. Jesus, I thank you that you are the same yesterday, today, and forever. Thank you, Jesus, that you heal us today. Thank you, Jesus, for your healing us. Amen. This is the end of our study. If you are being touched by the love of Jesus in this teaching, with my permission, you can share this teaching in your Facebook or other different forms to your friends and relatives by sending them the YouTube website link of this teaching for the glory of our God, Jesus Christ.